Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Spiritual Fitness, isang pag-aaral mula sa buhay pananalangin. Unang bahagi, ang pundasyon ng panalangin. Narito ang pagsasalin sa Filipino. Pagsusulat. Unang bahagi, ang pundasyon ng panalangin. Kabanata 1, ang pagkaunawa sa panalangin. Ikalawang bahagi, ang biblical na pundasyon ng panalangin, ang paanyaya ng Diyos sa pakikipag-isa. Pangunahing teksto, KJV. Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay, at mahihirap, na hindi mo nalalaman. Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3. 3. Ang panalangin bilang pakikipag-isa sa Diyos. Isa sa pinakadakilang katotohanang dapat maunawaan ng bawat mananampalataya ay ang panalangin ay hindi pangunahing tungkol sa pagtanggap ng anumang bagay mula sa Diyos, ito ay tungkol sa pagkilala sa Diyos mismo. Sa buong Biblia, paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagnanais na manahan sa gitna ng kanyang bayan. Siya ay hindi isang malayong lumikha na walang pakialam sa kanyang nilikha. Bagkus, siya ay isang mapagmahal na ama na nalulugod sa pakikipag-isa sa kanyang mga anak. Ang panalangin ang daanan kung saan ang pakikipag-isang ito ay tinatamasa sa araw-araw. Isinulat ni Apostol Juan, "Yaong aming nakita at narinig ay ibinabalita namin sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikipag-isa sa amin, at tunay na ang pakikipag-isa natin ay sa Ama, at sa kanyang anak na si Jesu Kristo." Unang Juan Kapitulo 1 versikulo 3, KJV. Ang salitang pakikipag-isa ay tumutukoy sa pagbabahagi na ng buhay ng magkasama, malapit na samahan, tapat na pakikasama, at malapit na ugnayan. Kapag ang mga mananampalataya ay nananalangin, sila ay pumapasok sa pakikipag-isa sa Ama sa pamamagitan ni Jesu Kristo at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa makatuwid, ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap. Ang panalangin ay pakikipag-isa. Ang pakikipag-usap ay maaaring nagpapalitan ng impormasyon. Ang pakikipag-isa ay nagbabahagi ng puso. Ipinapaliwanag nito kung bakit marami sa mga panalangin ni David ay naglalaman ng napakakaunting kahilingan. Bagkus, ang mga ito ay umaapaw sa pagsamba, pagpupugay, pasasalamat, at kagalakan sa presensya ng Diyos. Naunawaan ni David na ang presensya ng Diyos ay mas dakila kaysa sa mga kaloob ng Diyos. Ipinahayag niya, "Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon, at magusisa sa kanyang templo." Mga Awit Kapitulo 27 versikulo 4, KJV. Ang pinakadakilang hangarin ni David ay hindi kasaganaan. Ito ay ang presensya ng Diyos. Dapat din itong maging pinakamataas na prioridad ng bawat mananampalataya. Halimbawa sa buhay, isipin ang dalawang matalik na magkaibigan. Ang isa ay tumatawag lamang kapag kailangan niya ng tulong na pinansyal. Ang isa naman ay tumatawag upang maglaan lamang ng oras na magkasama, magpalakas ng loob sa isa't isa, at patibayin ang pagkakaibigan. Alin sa dalawa ang higit na titibay? Gayun din, nagnanais ang Diyos ng mga anak na naghahanap sa Kanya, hindi lamang sa Kanyang mga pagpapala. Habang ang mga mananampalataya ay nagiging may gulang sa espiritual, ang kanilang mga panalangin ay nagiging hindi gaanong nakatuon sa mga ari-arian at higit na nakatuon sa presensya ng Diyos. IV. Ang panalangin bilang pakikipagtulungan sa Diyos. Isa pang kahangahangang katotohanan ay pinipili ng Diyos na isakatuparan ang marami sa kanyang mga layunin sa pamamagitan ng mga mananampalatayang nananalangin. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay umaasa sa sangkatauhan. Bagkus, sa kanyang makapangyarihang karunungan, pinili niyang isali ang kanyang mga anak sa kanyang gawain. Sa buong kasulatan, paulit-ulit na inaanyayahan ng Diyos ang mga karaniwang tao na makibahagi sa mga pambihirang layunin sa pamamagitan ng panalangin. Moises. Nang magkasala ang Israel sa pagsamba sa gintong guya, ipinahayag ng Diyos ang hatol. Gayunpaman, tumayo si Moises sa harapan ng Diyos upang mamagitan ng panalangin. Exodo Kapitulo 32 versikulo 11, KJV. At ipinamanhik ni Moises sa Panginoon niyang Diyos. Nagsumamo si Moises para sa awa. Ipinakita ng Diyos ang kanyang malasakit sa Israel. Si Moises ay naging tapat na tagapamagitan. Samuel. Itinuring ni Samuel ang panalangin bilang isang mahalagang tungkulin. Sinabi niya sa bayan, "Far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you." Unang Samuel Kapitulo 12 versikulo 23, KJV.
Pansinin na itinuring ni Samuel ang pagpapabiis sa panalangin bilang kasalanan. Bakit? Dahil ang pamamagitan ng panalangin ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos sa kanyang bayan. Nehemyas. Bago itayo muli ang mga pader ng Jerusalem, unang hinanap ni Nehemyas ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang kanyang pamumuno ay nagsimula sa presensya ng Diyos. Ang panalangin ay laging naghahanda sa atin para sa mga atas ng Diyos. Ang sinaunang iglesia, bago mang-aral sa libo-libo, sila ay nanalangin. Bago ang mga paglalakbay pang misyon, sila ay nanalangin. Bago pumili ng mga pinuno, sila ay nanalangin. Bago humarap sa pag-uusig, sila ay nanalangin. Ang panalangin ay hindi idinagdag sa ministeryo. Ang panalangin ang lumikha ng ministeryo. V. Ang panalangin at ang pagiging makapangyarihan ng Diyos. Isa sa mga madalas itanong ay, kung alam na ng Diyos ang lahat, bakit kailangan pa nating manalangin? Si Jesus mismo ang sumagot sa bahagi ng tanong na ito. Mateo Kapitulo 6 versikulo 8, KJV. Sapagkat talos na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa Kanya. Kung alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan, bakit manalangin? Dahil ang panalangin ay hindi dinisenyo upang ipaalam sa Diyos. Binabago ng panalangin tayo habang isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang kalooban. Ang panalangin ay nagtuturo ng pag-asa. Ang panalangin ay nagpapaunlad ng pananampalataya. Ang panalangin ay umaayon sa ating mga puso sa mga layunin ng Diyos. Ang panalangin ay nagtuturo ng pagsuko. Itinalaga ng Diyos ang panalangin bilang isa sa mga paraan kung saan isinasakatuparan niya ang kanyang makapangyarihang panukala. Hindi kailanman ipinakita ng Biblia ang pagiging makapangyarihan ng Diyos at ang panalangin ng tao bilang magkasalungat. Bagkus, ang mga ito ay nagtutulungan. Ang Diyos ay nananatiling makapangyarihan sa lahat. Ang mga mananampalataya ay nananatiling may pananagutan na manalangin. Elias, isang magandang halimbawa. Nangako na ang Diyos ng ulan pagkatapos ng tagtuyot sa Israel. Gayunpaman, patuloy na nanalangin si Elias. Santiago Kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 18, KJV. Si Elias ay taong may damdaming gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong puso. Ang pangako ng Diyos ay hindi nag-alis ng pangangailangan sa panalangin. Ang pangako ng Diyos ang nag-udyok sa panalangin. Ang pananampalataya ay hindi nagpapawalang silbi sa panalangin. Ang pananampalataya ang gumagawang posible sa panalangin. V. Ang pribilehyo ng paglapit sa Diyos. Marahil isa sa pinakadakilang pagpapala ng kaligtasan ay ang walang hadlang na paglapit sa presensya ng Diyos. Sa ilalim ng tipan sa lumang tipan, ang pagpasok sa kabanal-banlanay lugar ay limitado. Tanging ang punong saserdote ang makapapasok. Minsan lamang sa loob ng isang taon. Gamit lamang ang dugo ng hain. Ipinaalala nito sa Israel na ang kasalanan ay naghihiwalay sa sangkatauhan mula sa Diyos. Lahat ay nagbago sa Kalbaryo. Nang mamatay si Jesus. Mateo Kapitulo 27 versikulo 51, KJV. At narito, ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang napunit na tabing ay sumisimbolo ng bukas na daan patungo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Hindi na kailangan ng sinumang saserdote sa lupa upang lumapit sa Diyos. Ang bawat mananampalataya ay maaaring dumiretso sa Ama. Hinihikayat tayo ng sumulat sa mga Hebreo. Mga Hebreo Kapitulo 4 versikulo 16, KJV. Magkalakas loob nga tayong lumapit sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magtamo ng kahabagan, at makasumpong ng biyaya na tutulong sa atin sa panahon ng kailangan. Pansinin kung ano ang iniaalok ng Diyos. Habag, biyaya, tulong. Ang bawat mananampalataya ay nagtataglay ng pribilehiyong ito araw-araw. Ang panalangin ay hindi pagpasok sa isang silid hukuman na puno ng paghahatol. Ang panalangin ay pagpasok sa silid ng trono na puno ng biyaya. 7. Ang biblical na pag-unlad ng panalangin. Ang panalangin ay unti-unting inihayag sa buong kasulatan. Panalangin sa Genesis. Ang panalangin ay nagsimula sa pakikipag-isa. Si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos. Si Noe ay nakatagpo ng biyaya. Si Abraham ay naging kaibigan ng Diyos. Si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos. Si Jose ay nagtiwala sa Diyos sa gitna ng pagdurusa. Hinubog ng panalangin ang mga patriarka. Panalangin sa panahon ni Moises. Ang panalangin ay naging sentro ng pagsamba ng Israel. Madalas na nakikipagkita si Moises sa Diyos sa tabernakulo.
Ginabayan ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng mga pagtatagpong ito. Ang panalangin ay naging pundasyon ng pambansang pamumuno. Panalangin sa panahon ng mga hari. Itinatag ni David ang pagsamba. Itinalaga ni Solomon ang templo sa pamamagitan ng panalangin. Hinanap ni Hezekias ang Diyos sa panahon ng pambansang krisis. Nanalangin si Josaphat bago makipagdigma. Bawat hari ay nagpakita na ang tagumpay ay kabilang sa mga taong humahanap sa Diyos. Panalangin sa panahon ng mga propeta. Nanalangin si Isaias. Lumhas si Jeremias. Nanatiling tapat si Daniel. Dumaluhog si Jonas mula sa tiyan ng isda. Nagtanong si Habakuk ngunit nagtiwala sa Diyos. Ang panalangin ay umalalay sa mga mensahero ng Diyos. Panalangin sa mga ebanghelyo. Itinaas ni Jesus ang panalangin higit sa ritual. Nagturo siya ng pagiging malapit. Binigyang diin niya ang pananampalataya. Ipinakita niya ang pag-asa. Inihayag niya ang puso ng Ama. Ang panalangin ay naging ugnayan. Panalangin sa gawa. Ang sinaunang iglesia ay naging iglesyang nananalangin. Paulit-ulit na itinala ng gawa na ang mga mananampalataya ay nanalangin bago ang bawat pangunahing pagsulong ng ebanghelyo. Pentecostes, mga paglalakbay pang misyon, pagtatatag ng mga iglesia, mga himala, paglaya, matapang na pangangaral. Ang panalangin ay nanatiling makina na nagpapatakbo sa iglesia pasulong. 8. Mga praktikal na aplikasyon. Ang pagkaunawa sa panalangin ay mahalaga lamang kung mababago nito ang pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang mga praktikal na hakbang para sa paglinang ng biblikal na buhay ng panalangin. Unang hakbang. Kilalanin ang panalangin bilang isang ugnayan sa halip na isang tungkulin lamang. Ikalawang hakbang. Maglaan ng palagiang oras araw-araw kasama ang Diyos. Ikatlong hakbang. Simulan ang bawat panalangin sa pagsamba. Ikaapat na hakbang. Magbasa ng kasulatan bago maghain ng mga kahilingan. Ikalimang hakbang. Maglaan ng sandali sa tahimik na pakikinig sa Diyos. Ika-anim na hakbang. Ipagpanalangin ang iba ng kasing tapat ng iyong pagdarasal para sa iyong sarili. Ika-pitong hakbang. Magtago ng talaan ng panalangin upang isulat ang katapatan ng Diyos. Ika-walong hakbang. Magpatuloy sa panalangin kahit tila nahuhuli ang mga sagot. Ang Diyos ay laging kumikilos, kahit na ang kanyang gawa ay hindi nakikita. Lumalapit ba ako sa panalangin bilang isang ugnayan o bilang isang tungkuling panrelihiyon? Paano ginawang posible ni Jesu Kristo na lumapit ako sa trono ng Diyos ng may kumpiyansa? Aling biblikal na halimbawa ng panalangin ang higit na humahamon sa aking sariling buhay ng panalangin? Hinahanap ko ba ang presensya ng Diyos ng higit sa kanyang mga pagpapala? Anong mga pagbabago ang dapat kong gawin upang maging mas Pelagian sa panalangin? Paano ako magiging tapat na tagapamagitan ng panalangin para sa aking pamilya, simbahan, at pamayanan? Mga pangunahing aral. Ang panalangin ay ang mapagpalang paanyaya ng Diyos sa malapit na pakikipag-isa sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, ang bawat mananampalataya ay may direktang paglapit sa trono ng biyaya. Ang panalangin ay pakikipagtulungan sa Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin sa lupa. Ang pagiging makapangyarihan ng Diyos ay hinihikayat ang panalangin sa halip na palitan ito. Sa buong kasulatan, ang bawat pangunahing gawain ng Diyos ay nauugnay sa mga taong nanalangin. Ang lumalagong Kristiyano ay nakikilala hindi lamang sa kaalaman sa Biblia kundi sa lumalalim na buhay ng panalangin. Paghahanda para sa ikatlong bahagi. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, susuriin natin ang iba't ibang biblical na dimensyon ng panalangin, tatalakayin ang mga pangakong ibinibigay ng Diyos sa mga nanalangin, tutukayin ang mga karaniwang hadlang sa mabisang panalangin, maghahandog ng mga praktikal na ilustrasyon sa buhay, magtatapos sa isang buod ng kabanata, at magkakaloob ng pangpastoral na panalangin upang tulungan ang mga mambabasa na simulan ang paglinang ng mas malalim at puno ng pananampalatayang buhay ng panalangin. Dito nagtatapos ang ikalawang bahagi ng Kabanata 1 at natural na naghahanda sa mambabasa para sa huling ikatlong bahagi, na magdadala sa buong kabanata sa humigit kumulang 5,000 salita. Kabanata 1, ang pagkaunawa sa panalangin. Ikalawang bahagi, ang biblical na pundasyon ng panalangin, ang paanyaya ng Diyos sa pakikipag-isa. Pangunahing teksto, KJV. Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay, at mahihirap, na hindi mo nalalaman, Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3. 3. Ang panalangin bilang pakikipag-isa sa Diyos.
Isa sa pinakadakilang katotohanang dapat maunawaan ng bawat mananampalataya ay ang panalangin ay hindi pangunahing tungkol sa pagtanggap ng anumang bagay mula sa Diyos, ito ay tungkol sa pagkilala sa Diyos mismo. Sa buong Biblia, paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagnanais na manahan sa gitna ng kanyang bayan. Siya ay hindi isang malayong lumikha na walang pakialam sa kanyang nilikha. Bagkus, siya ay isang mapagmahal na ama na nalulugod sa pakikipag-isa sa kanyang mga anak. Ang panalangin ang daanan kung saan ang pakikipag-isang ito ay tinatamasa sa araw-araw. Isinulat ni Apostol Juan, "Yaong aming nakita at narinig ay ibinabalita namin sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikipag-isa sa amin, at tunay na ang pakikipag-isa natin ay sa Ama, at sa kanyang anak na si Jesu Kristo." Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 3. Ang salitang pakikipag-isa ay tumutukoy sa pagbabahagi na ng buhay ng magkasama, malapit na samahan, tapat na pakikasama, at malapit na ugnayan. Kapag ang mga mananampalataya ay nananalangin, sila ay pumapasok sa pakikipag-isa sa Ama sa pamamagitan ni Jesu Kristo at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa makatuwid, ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap. Ang panalangin ay pakikipag-isa. Ang pakikipag-usap ay maaaring nagpapalitan ng impormasyon. Ang pakikipag-isa ay nagbabahagi ng puso. Ipinapaliwanag nito kung bakit marami sa mga panalangin ni David ay naglalaman ng napakakaunting kahilingan. Bagkus, ang mga ito ay umaapaw sa pagsamba, pagpupugay, pasasalamat, at kagalakan sa presensya ng Diyos. Naunawaan ni David na ang presensya ng Diyos ay mas dakila kaysa sa mga kaloob ng Diyos. Ipinahayag niya, "Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon, at magusisa sa kanyang templo." Mga Awit Kapitulo 27 Versikulo 4. Ang pinakadakilang hangarin ni David ay hindi kasaganaan. Ito ay ang presensya ng Diyos. Dapat din itong maging pinakamataas na prioridad ng bawat mananampalataya. Isipin ang dalawang matalik na magkaibigan. Ang isa ay tumatawag lamang kapag kailangan niya ng tulong na pinansyal. Ang isa naman ay tumatawag upang maglaan lamang ng oras na magkasama, magpalakas ng loob sa isa't isa, at patibayin ang pagkakaibigan. Alin sa dalawa ang higit na titibay? Gayun din, nagnanais ang Diyos ng mga anak na naghahanap sa Kanya, hindi lamang sa Kanyang mga pagpapala. Habang ang mga mananampalataya ay nagiging may gulang sa espiritual, ang kanilang mga panalangin ay nagiging hindi gaanong nakatuon sa mga ari-arian at higit na nakatuon sa presensya ng Diyos. IV. Ang panalangin bilang pakikipagtulungan sa Diyos. Isa pang kahangahangang katotohanan ay pinipili ng Diyos na isakatuparan ang marami sa kanyang mga layunin sa pamamagitan ng mga mananampalatayang nananalangin. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay umaasa sa sangkatauhan. Bagkus, sa kanyang makapangyarihang karunungan, pinili niyang isali ang kanyang mga anak sa kanyang gawain. Sa buong kasulatan, paulit-ulit na inaanyayahan ng Diyos ang mga karaniwang tao na makibahagi sa mga pambihirang layunin sa pamamagitan ng panalangin. Moises. Nang magkasala ang Israel sa pagsamba sa gintong guya, ipinahayag ng Diyos ang hatol. Gayunpaman, tumayo si Moises sa harapan ng Diyos upang mamagitan ng panalangin. Exodo Kapitulo 32 Versikulo 11, KJV. At ipinamanhik ni Moises sa Panginoon niyang Diyos. Nagsumamo si Moises para sa awa. Ipinakita ng Diyos ang kanyang malasakit sa Israel. Si Moises ay naging tapat na tagapamagitan. Samuel. Itinuring ni Samuel ang panalangin bilang isang mahalagang tungkulin. Sinabi niya sa bayan, "Far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you." Unang Samuel Kapitulo 12 Versikulo 23, KJV. Pansinin na itinuring ni Samuel ang pagpapabiis sa panalangin bilang kasalanan. Bakit? Dahil ang pamamagitan ng panalangin ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos sa kanyang bayan. Nehemyas. Bago itayo muli ang mga pader ng Jerusalem, unang hinanap ni Nehemyas ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang kanyang pamumuno ay nagsimula sa presensya ng Diyos. Ang panalangin ay laging naghahanda sa atin para sa mga atas ng Diyos. Ang sinaunang iglesia, bago mang-aral sa libo-libo, sila ay nanalangin. Bago ang mga paglalakbay pang misyon, sila ay nanalangin. Bago pumili ng mga pinuno, sila ay nanalangin. Bago humarap sa pag-uusig, sila ay nanalangin. Ang panalangin ay hindi idinagdag sa ministeryo.
Ang panalangin ang lumikha ng ministeryo. V. Ang panalangin at ang pagiging makapangyarihan ng Diyos. Isa sa mga madalas itanong ay, kung alam na ng Diyos ang lahat, bakit kailangan pa nating manalangin? Si Jesus mismo ang sumagot sa bahagi ng tanong na ito. Mateo Kapitulo 6 versikulo 8, KJV. Sapagkat talos na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa Kanya. Kung alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan, bakit manalangin? Dahil ang panalangin ay hindi dinisenyo upang ipaalam sa Diyos. Binabago ng panalangin tayo habang isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang kalooban. Ang panalangin ay nagtuturo ng pag-asa. Ang panalangin ay nagpapaunlad ng pananampalataya. Ang panalangin ay umaayon sa ating mga puso sa mga layunin ng Diyos. Ang panalangin ay nagtuturo ng pagsuko. Itinalaga ng Diyos ang panalangin bilang isa sa mga paraan kung saan isinasakatuparan niya ang Kanyang makapangyarihang panukala. Hindi kailanman ipinakita ng Biblia ang pagiging makapangyarihan ng Diyos at ang panalangin ng tao bilang magkasalungat. Bagkus, ang mga ito ay nagtutulungan. Ang Diyos ay nananatiling makapangyarihan sa lahat. Ang mga mananampalataya ay nananatiling may pananagutan na manalangin. Elias, isang magandang halimbawa. Nangako na ang Diyos ng ulan pagkatapos ng tagtuyot sa Israel. Gayunpaman, patuloy na nanalangin si Elias. Santiago Kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 18, KJV. Si Elias ay taong may damdaming gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong puso. Ang pangako ng Diyos ay hindi nag-alis ng pangangailangan sa panalangin. Ang pangako ng Diyos ang nag-udyok sa panalangin. Ang pananampalataya ay hindi nagpapawalang silbi sa panalangin. Ang pananampalataya ang gumagawang posible sa panalangin. V. Ang pribilehyo ng paglapit sa Diyos. Marahil isa sa pinakadakilang pagpapala ng kaligtasan ay ang walang hadlang na paglapit sa presensya ng Diyos. Sa ilalim ng tipan sa lumang tipan, ang pagpasok sa kabanal-banlanay lugar ay limitado. Tanging ang punong saserdote ang makapapasok. Minsan lamang sa loob ng isang taon. Gamit lamang ang dugo ng hain. Ipinaalala nito sa Israel na ang kasalanan ay naghihiwalay sa sangkatauhan mula sa Diyos. Lahat ay nagbago sa Kalbaryo. Nang mamatay si Jesus. Mateo Kapitulo 27 versikulo 51, KJV. At narito, ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang napunit na tabing ay sumisimbolo ng bukas na daan patungo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Hindi na kailangan ng sinumang saserdote sa lupa upang lumapit sa Diyos. Ang bawat mananampalataya ay maaaring dumiretso sa Ama. Hinihikayat tayo ng sumulat sa mga Hebreo. Mga Hebreo Kapitulo 4 versikulo 16, KJV. Magkalakas loob nga tayong lumapit sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magtamo ng kahabagan, at makasumpong ng biyaya na tutulong sa atin sa panahon ng kailangan. Pansinin kung ano ang iniaalok ng Diyos. Habag, biyaya, tulong. Ang bawat mananampalataya ay nagtataglay ng pribilehiyong ito araw-araw. Ang panalangin ay hindi pagpasok sa isang silid hukuman na puno ng paghahatol. Ang panalangin ay pagpasok sa silid ng trono na puno ng biyaya. 7. Ang biblikal na pag-unlad ng panalangin. Ang panalangin ay unti-unting inihayag sa buong kasulatan. Panalangin sa Genesis. Ang panalangin ay nagsimula sa pakikipag-isa. Si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos. Si Noe ay nakatagpo ng biyaya. Si Abraham ay naging kaibigan ng Diyos. Si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos. Si Jose ay nagtiwala sa Diyos sa gitna ng pagdurusa. Hinubog ng panalangin ang mga patriarka. Panalangin sa panahon ni Moises. Ang panalangin ay naging sentro ng pagsamba ng Israel. Madalas na nakikipagkita si Moises sa Diyos sa tabernakulo. Ginabayan ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng mga pagtatagpong ito. Ang panalangin ay naging pundasyon ng pambansang pamumuno. Panalangin sa panahon ng mga hari. Itinatag ni David ang pagsamba. Itinalaga ni Solomon ang templo sa pamamagitan ng panalangin. Hinanap ni Hezekias ang Diyos sa panahon ng pambansang krisis. Nanalangin si Josaphat bago makipagdigma. Bawat hari ay nagpakita na ang tagumpay ay kabilang sa mga taong humahanap sa Diyos. Panalangin sa panahon ng mga propeta. Nanalangin si Isaias. Lamhas si Jeremias. Nanatiling tapat si Daniel. Dumaluhog si Jonas mula sa tiyan ng isda. Nagtanong si Habakuk ngunit nagtiwala sa Diyos. Ang panalangin ay umalalay sa mga mensahero ng Diyos.
Panalangin sa mga ebanghelyo. Itinaas ni Jesus ang panalangin higit sa ritual. Nagturo siya ng pagiging malapit. Binigyang diin niya ang pananampalataya. Ipinakita niya ang pag-asa. Inihayag niya ang puso ng Ama. Ang panalangin ay naging ugnayan. Panalangin sa gawa. Ang sinaunang iglesia ay naging iglesyang nananalangin. Paulit-ulit na itinala ng gawa na ang mga mananampalataya ay nanalangin bago ang bawat pangunahing pagsulong ng ebanghelyo. Pentecostes, mga paglalakbay pang misyon, pagtatatag ng mga iglesia, mga himala, paglaya, matapang na pangangaral. Ang panalangin ay nanatiling makina na nagpapatakbo sa iglesia pasulong. 8. Mga praktikal na aplikasyon. Ang pagkaunawa sa panalangin ay mahalaga lamang kung mababago nito ang pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang mga praktikal na hakbang para sa paglinang ng biblikal na buhay ng panalangin. Unang hakbang. Kilalanin ang panalangin bilang isang ugnayan sa halip na isang tungkulin lamang. Ikalawang hakbang. Maglaan ng palagiang oras araw-araw kasama ang Diyos. Ikatlong hakbang. Simulan ang bawat panalangin sa pagsamba. Ikaapat na hakbang. Magbasa ng kasulatan bago maghain ng mga kahilingan. Ikalimang hakbang. Maglaan ng sandali sa tahimik na pakikinig sa Diyos. Ika-anim na hakbang. Ipagpanalangin ang iba ng kasing tapat ng iyong pagdarasal para sa iyong sarili. Ika-pitong hakbang. Magtago ng talaan ng panalangin upang isulat ang katapatan ng Diyos. Ika-walong hakbang. Magpatuloy sa panalangin kahit tila nahuhuli ang mga sagot. Ang Diyos ay laging kumikilos, kahit na ang kanyang gawa ay hindi nakikita. Lumalapit ba ako sa panalangin bilang isang ugnayan o bilang isang tungkuling panrelihiyon? Paano ginawang posible ni Jesu Kristo na lumapit ako sa trono ng Diyos ng may kumpiyansa? Aling biblikal na halimbawa ng panalangin ang higit na humahamon sa aking sariling buhay ng panalangin? Hinahanap ko ba ang presensya ng Diyos ng higit sa kanyang mga pagpapala? Anong mga pagbabago ang dapat kong gawin upang maging mas palagian sa panalangin? Paano ako magiging tapat na tagapamagitan ng panalangin para sa aking pamilya, simbahan, at pamayanan? Ang panalangin ay ang mapagpalang paanyaya ng Diyos sa malapit na pakikipag-isa sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, ang bawat mananampalataya ay may direktang paglapit sa trono ng biyaya. Ang panalangin ay pakikipagtulungan sa Diyos sa pagsasakatuparan ng Kanyang mga layunin sa lupa. Ang pagiging makapangyarihan ng Diyos ay hinihikayat ang panalangin sa halip na palitan ito. Sa buong kasulatan, ang bawat pangunahing gawain ng Diyos ay nauugnay sa mga taong nanalangin. Ang lumalagong Kristiyano ay nakikilala hindi lamang sa kaalaman sa Biblia kundi sa lumalalim na buhay ng panalangin. Paghahanda para sa ikatlong bahagi. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, susuriin natin ang iba't ibang biblical na dimensyon ng panalangin, tatalakayin ang mga pangakong ibinibigay ng Diyos sa mga nanalangin, tutukayin ang mga karaniwang hadlang sa mabisang panalangin, maghahandog ng mga praktikal na ilustrasyon sa buhay, magtatapos sa isang buod ng kabanata, at magkakaloob ng pangpastoral na panalangin upang tulungan ang mga mambabasa na simulan ang paglinang ng mas malalim at puno ng pananampalatayang buhay ng panalangin. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.